Bawat alamat ay may pinag-uugatang katotohanan. At sa bawat nilalang na kinatatakutan, may isang pusong minsay umibig at nagsakripisyo. Ito ang kwento ng isang ina na sumuong sa panganib at sa lungkot ng pangingibang bansa. Pero sa huli, napunta sa dilim ang kanyang kaluluwa. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang baryong tulog na 7:00 pa lang ng gabi. Pero simula nang siya'y bumalik, hindi na natulog ang kanilang mga gabi. Handa ka na ba? Dahil ang lagim ay magsisimula na. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan at minsan may katatawanan. Pero wag po nating kalimutan na ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Sa bawat baryo, may mga alamat na hindi ikinikwento ng malakas, lalo na sa gabi. Kwento ng nilalang na dating tao, ina, asawa at OFW. Pero dahil sa sumpa, dahil sa kagutuman, naging halimaw. Ito ang alamat ni Maria Labo. Mama! Lina, anak ko, ang laki mo na. Nasaan ang tatay mo? Nandito lang ako, Maria. Parang may nag-iba sa'yo. Namayat ka at parang dumilim ang ilalim ng mga mata mo. Pagod lang sa abroad, sa trabaho. Alam mo naman yun, di ba? Pero masaya akong nandito na ulit. Kasama ko na kayo. Sa unang linggo, balik sa dating gawain si Maria. Nagluluto, naglalaba, at nakikipaglaro kay Lina. O Ruben, maaga kang umuwi. Gusto mo ba ng inihaw mamaya? Nakahanap kasi ako ng sariwang karne. Maria, salamat. Pero pagod ako. May masamang pakiramdam kasi ako sa paligid. Bakit? Anong nangyari? Kanina sa gubat, may nakita akong anino. Parang babae. Pero may pakpak. Ay, siya nga pala. Saan mo nakuha yung karne? Walang nagbebenta ng karne ngayon. Meron naman. May naglalako kanina. Ganun ba? O sige, magluto ka na para makakain na kayo ni Lina. Mama, bakit parang may kakaibang amoy ang niluluto mo? Ilang araw ang lumipas. Kumakain si Maria, pero parang hindi nabubusog. Ang balat niya'y naninilaw. Ang mga mata'y laging gising kahit 10 oras ng gabi. Ruben, may dapat kang malaman. Ang sakit ng asawa mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Cora? Hindi ito karaniwan. Sa palagay ko ay nakuha niya ito habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Hindi ko po kayo maintindihan. Alam mo kasi, may sinumpang nilalang na tinatawag na Labo. Isang dating tao na kumain ng sariling kauri. Kapag nagawa din ito ni Maria, mapuputol ang kanyang kaluluwa. Ay nako, Aling Cora. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Alam kong merong kakaiba sa asawa ko. Pero hindi ko kailangan ng takot sa ngayon. Kung totoo man yan, mas kailangan ko ng lunas. Isang gabi, bumangon si Lina at may naaamoy na mabaho mula sa kusina.
Nilapitan niya ang pinto ng silid ni Maria. Mama, anong kinakain mo? Hala, bakit puro dugo? At ano yung nasa sahig? Mainit pa yan. Galing sa puso. Masarap pag sariwa. Halika anak, samahan mo ko. Sa kabilugan ng buwan, sa gitna ng ulan, ay sumiklab ang katotohanan. Hindi na kayang itago ni Maria ang kanyang anyo, at ang takot ay lumalim sa mata ng kanyang pamilya. Ang tahimik nilang tahanan ngayon naging eksena ng bangungot. Hindi na kita kilala, Maria. Pigilan mo ang sarili mo. Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang dito bago mo pa kami makain ng anak mo. Ako'y ina, Ruben, at ako'y isang biktima. Ako'y sinumpa. Pinilit mabuhay sa laman. Ginawa kong lahat para sa inyo, at ito ang kabayaran. Kaluluwa ng puting gabi, ilantad ang tunay mong anyo. Lumayas ka, Maria. Sa liwanag ng buwan, isinusumpa kita. At sa gabing yun, si Maria ay nawala. Naiwan ang bahay na wasak, ang silid na puno ng dugo, at ang mga larawan nilang sinunog ng apoy. Simula noon, may alamat na palihim na binubulong sa mga baryo. Tungkol sa isang nagbuwis ng pagkatao sa gitna ng kagutuman at kalungkutan. Isang OFW na ginutom ng mundo. Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagmamahal, pag-unawa at pagkalinga. Isang babaeng may hiwang malalim sa pisngi, isang labo, ina, nilalang, halimaw. Pero sa likod ng hiwang yon ay ang sugat ng isang pusong giniba ng sakripisyo. Kaya kung may kumatok sa pinto mo't nag-aalok ng karne sa gitna ng gabi, isara mo ang ilaw at manalangin ka. At kung ikaw ay may mahal sa buhay na nasa malayo, tawagan mo sila. Kumustahin mo sila. Dahil minsan, ang halimaw ay bunga lang ng ating pagkalimot. At dito nagtatapos ang ating kwentong Ang Alamat ni Maria Labo. Sa mundong puno ng ingay, minsan ang mga tinig ng sakripisyo ang hindi natin naririnig. Si Maria Labo ay hindi lamang kwento ng lagim, kundi paalala na ang bawat ina, bawat ama, bawat anak na nagsusumikap para sa pamilya ay tao rin. Napapagod, nasasaktan, at kapag napabayaan, pwedeng kainin ng dilim. Maging ilaw tayo sa isa't isa dahil sa dulo ng bawat alamat ay taong nangarap lang magmahal. Ako si DJO, hanggang sa susunod mong gabing hindi ka na mapakali. At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento sa DJO Horror Stories. Sana'y napaisip ka, kinilabutan, o kahit papaano naaliw. Huwag kalimutang i-follow si DJO para sa mas marami pang kwentong kababalaghan, katatawanan, kilig at aral. Hanggang sa muli, mga ka-DJO, tandaan, sa bawat kwento may nakatagong multo. Kita-kits sa susunod na episode.